Magandang araw mga ka-MC Daily. Isipin nyo ito ha, habang milyon-milyon tao sa buong mundo ang nagsusumikap at gumagastos ng malaking halaga para makapag-migrate sa ibang bansa, may ilang lugar naman na handang magbigay ng pera para lamang mahikayat kang tumira sa kanila. Oo mga ka-MC, tama ang narinig nyo. Hindi ikaw ang magbabayad para lumipat, kundi sila pa mismo ang mag-aalok ng cash grants, libreng bahay, buwanang allowance, at iba pang benepisyo kapalit ng iyong paninirahan sa kanilang komunidad. Ngunit bago ka magsimulang mag-empake ng iyong mga gamit, mahalagang malaman na hindi ito simpleng libreng pera. Karamihan sa mga programang ito ay ginawa upang labanan ang pagbaba ng populasyon, kakulangan ng manggagawa o paghina ng lokal na ekonomiya. Kaya sa video na ito, aalamin natin ang 10 bansa at komunidad sa mundo na handang magbayad upang manirahan ka sa kanila. At malalaman din natin kung magkano ang maaari mong matanggap at kung ano ang mga kondisyong kailangan mong tuparin. Kaya naman tara mga ka-MC, simulan na natin! Number 10, New Zealand. Habang maraming tao ang nangangarap makalipat sa New Zealand, may mga programa naman ang bansa upang makahikayat ng mga bagong manggagawa at residente. Kilala ang New Zealand sa mataas na kalidad ng buhay, magandang healthcare system, at napakagandang kalikasan. Dahil sa kakulangan ng manggagawa sa ilang sektor, nag-aalok sila ng iba't ibang relocation assistance para sa mga kwalipikadong aplikante. Isa sa mga kilalang halimbawa ay ang tulong para sa healthcare workers gaya ng mga nurse kung saan maaaring makatanggap ng hanggang 10,000 New Zealand dollars o mahigit 300,000 piso bilang relocation grant. Sa bayan naman ng Kaitangata, naging sikat ang mga murang house and land packages upang makahikayat ng mga bagong residente at manggagawa. Pero teka lang mga ka-MC, hindi ito libreng pera para sa lahat. Kailangan mong magkaroon ng kwalipikadong trabaho, kasanayang kailangan ng bansa at makapasa sa kanilang immigration requirements. Kapalit naman ito, magkakaroon ka ng pagkakataong manirahan sa isa sa mga pinakamapayapa at pinakamagandang bansa sa mundo. Number 9, Japan. Isa sa pinakamalaking problema ng Japan ngayon ay ang mabilis na pagtanda ng kanilang populasyon. Maraming probinsya ang unti-unting nauubusan ng residente dahil karamihan sa mga kabataan ay lumilipat sa malalaking lungsod gaya ng Tokyo. Dahil dito, naglungsad ang gobyerno at mga lokal na bayan ng iba't ibang programa upang makahikayat ng mga bagong residente. Sa ilang lugar tulad ng Mishima Village, may mga allowance na umaabot sa humigit kumulang 85,000 yen o 32,000 pesos kada buwan. Kasama pa ang tulong sa pabahay at kabuhayan. Ang iba naman ay nagbibigay ng suporta para sa pagsasaka, pangingisda at iba pang lokal na industriya upang matulungan ang mga bagong residente na makapagsimula. Gayunpaman, kadalasang kinakailangan ang sapat na kakayahan sa wikang Hapon at legal na karapatang manirahan sa bansa. Ngunit para sa mga naghahanap ng ligtas, malinis at organisadong pamumuhay, isa itong pambihirang oportunidad. Number 8, Greece. Kilala ang Greece sa mga magagandang isla nito, ngunit marami sa mga ito ang nahaharap sa problema ng depopulation. Isa sa mga pinakatanyag na halimbawa ay ang isla ng Antikythera, kung saan patuloy na bumababa ang bilang ng mga residente taon-taon. Upang makahikayat ng mga bagong pamilya, nag-aalok ang lokal na pamahalaan at Greek Orthodox Church ng libreng pabahay, libreng lupa at buwanang allowance na 500 euros o mahigit 30,000 piso sa loob ng 3 taon. Ang layunin ay mapanatili ang operasyon ng paaralan at iba pang pangunahing serbisyo sa isla. Ngunit may kapalit ito mga ka-MC. Napakaliit at napakatahimik ng isla. At limitado rin ang mga serbisyo kumpara sa malalaking lungsod. Gayunpaman, para sa mga nais ng simpleng buhay malapit sa dagat at kalikasan, isa itong natatanging oportunidad. Number 7, United States. Bagamat hindi buong Estados Unidos ang nagbibigay ng relocation incentives,
may ilang lungsod at estado na handang magbayad upang makahikayat ng mga remote workers. Kabilang dito ang Tulsa Remote sa Oklahoma at Ascend West Virginia. Sa Tulsa, maaaring makatanggap ang mga kwalipikadong remote worker ng humigit kumulang $10,000 cash grant o 607,000 pesos, kasama ang libreng co-working spaces at networking opportunities. Sa West Virginia naman, umaabot sa $12,000 o 730,000 pesos ang maaari mong matanggap, bukod pa sa iba't ibang recreational benefits. Ngunit may mahalagang kondisyon mga ka-MC. Kailangan mayroon ka ng full-time remote job at legal ka makapagtrabaho sa Estados Unidos. Ang layunin ng mga programang ito ay palakasin ang lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng pagdadala ng mga profesional sa kanilang komunidad. Number 6, Spain. Isa rin ng Spain sa mga bansang nahaharap sa problema ng pagbaba ng populasyon sa mga rural na lugar. Dahil dito, naglungsad ang ilang rehiyon ng mga programa upang makahikayat ng mga bagong residente, lalo na ang mga remote workers at digital nomads. Sa rehiyon ng Extremadura, maaaring makatanggap ng hanggang 15,000 euros o halos 1 milyong piso ang mga qualified applicants. Samantala, sa bayan naman ng Ponga, may mga insentibong binibigay sa mga pamilyang handang manirahan doon ng pangmatagalan. Bukod sa tulong pinansyal naman, kilala rin ng Spain sa magandang klima, masarap na pagkain, at mas mababang cost of living kumpara sa ibang bansa sa kanlurang Europa. Ngunit upang maging kwalipikado, kinakailangan mapatunayan na mayroon kang remote work o sapat na kakayahang suportahan ang iyong sarili habang naninirahan doon. Number 5, Canada. Kapag pinag-uusapan ang mga bansang gustong lipatan ng maraming Pilipino, halos palaging kasama sa listahan ang Canada. Kilala ito sa libreng healthcare, dekalidad na edukasyon, mababang antas ng krimen at napakataas ng kalidad ng buhay. Ngunit alam mo bang may mga lugar sa Canada na nagbibigay rin ng financial incentives upang mahikayat ang mga tao na manatili at magtrabaho roon? Isa sa mga pinakatanyag na halimbawa nito ay ang Graduate Retention Program ng probinsya ng Saskatchewan. Ang programang ito ay nilikha upang pigilan ang pag-alis ng mga bagong nagtapos sa kolehiyo patungo sa ibang probinsya. Sa ilalim ng programa, maaaring makatanggap ang mga kwalipikadong graduate ng hanggang 20,000 Canadian dollars sa pamamagitan ng tax credits o tax rebates. Sa madaling salita, habang nagtatrabaho at nagbabayad ka ng buwis sa Saskatchewan, unti-unti mong nababawi ang malaking bahagi ng iyong ginastos sa edukasyon. Katumbas ito ng humigit kumulang 800,000 hanggang 900,000 pesos. Depende rin sa palitan ng pera. Gayunpaman, hindi ito libreng pera na ibinibigay agad-agad. Kailangan nagtapos ka sa isang aprobadong institusyon at manirahan sa Saskatchewan habang nagtatrabaho at nagbabayad ng buwis. Ngunit para sa maraming tao, lalo na sa mga nais bumuo ng pangmatagalang karera sa Canada, isa itong napakalaking benepisyo. Pinapatunayan nito na handang gumastos ang ilang bahagi ng Canada upang mapanatili ang kanilang mga residente at matiyak na patuloy na lalago ang kanilang ekonomiya. Number 4, Italy. Kung pangarap mong manirahan sa isang lugar na puno ng kasaysayan, masasarap na pagkain at magagandang tanawin, maaaring ang Italy ang isa sa pinakamagandang option para sa iyo. Ngunit sa likod ng kagandahan nito ay may isang malaking suliranin. Maraming maliliit na bayan sa bansa ang unti-unting nawawala ng residente dahil mas pinipili ng mga kabataan na lumipat sa malalaking lungsod o kaya naman ay mga ibang bansa. Dahil dito, naglungsad ang ilang lokal na pamahalaan ng mga programa nagbibigay ng pera upang makahikayat ng mga bagong residente. Isa sa mga pinakakilalang programa ay matatagpuan sa rehiyon ng Calabria sa Timog Italy. Dito maaaring makatanggap ang mga bagong residente ng hanggang 30,000 euros o 2,088,000 pesos bilang tulong upang magsimula ng bagong buhay. Sa ilang kaso,
Ang pera ay ibinibigay buwan-buwan sa loob ng ilang taon. Meron ding mga bayan, gaya ng Presiche Aquarica, na nagbibigay ng cash incentives para sa mga taong bibili at magre-renovate ng mga lumang bahay. Ang layunin ay hindi lamang dagdagan ang populasyon, kundi buhayin muli ang mga komunidad na halos nalilimutan na. Ngunit may mga kondisyon itong kaakibat. Kadalasan, kinakailangan mas bata sa 40 taong gulang ang aplikante at handang lumipat sa loob ng itinakdang panahon matapos maaprubahan. Sa ilang programa naman, hinihikayat din ang mga bagong residente na magbukas ng negosyo o punan ang mga trabahong kinakailangan ng komunidad. Kapalit nito, maaari kang manirahan sa isa sa mga pinakamakasaysayang bansa sa mundo habang tumatanggap ng malaking tulong pinansyal upang makapagsimula. Number 3, Switzerland. Ang Switzerland ay matagal nang kinikilala bilang isa sa pinakamayaman at pinakamaunlad na bansa sa buong mundo. Kilala ito sa napakataas na sahod, mahusay na healthcare system, malinis na kapaligiran, at kahanga-hangang tanawin ng Swiss Alps. Ngunit kahit isa ito sa mga pinakamaunlad na bansa sa planeta, may ilang maliliit na komunidad na nahaharap din sa problema ng bumababang populasyon. Isa sa mga ito ang maliit na Alpine Village ng Albinen. Noong mga nakaraang taon, naging sentro ng atensyon ng Albinen matapos mag-alok ng malaking cash incentive para sa mga pamilyang handang lumipat at manirahan doon ng pangmatagalan. Ang isang adult ay maaaring makatanggap ng humigit kumulang 25,000 Swiss francs o 1.8 million pesos, habang ang bawat bata ay maaaring makatanggap ng karagdagang 10,000 Swiss francs o 750,000 pesos. Para sa isang pamilyang may 4 na miyembro, maaaring umabot sa halos 70,000 Swiss francs o 5.4 million pesos ang kabuuang benepisyo. Katumbas ito ng milyon-milyong piso na maaaring makatulong sa pagsisimula ng bagong buhay sa Switzerland. Ngunit mga ka-MC, hindi rin to ganoon kadali. Kailangan mas mababa sa 45 years old ang aplikante at dapat bumili o magpatayo ng bahay na may minimum na halaga na itinakda ng programa. Higit sa lahat, kinakailangan manatili sa Albinen ng hindi bababa sa 10 taon. Kapag umalis ng mas maaga, maaaring kailanganin ibalik ang natanggap na pera. Gayunpaman, para sa mga taong naghahanap ng tahimik, ligtas at mataas na kalidad ng pamumuhay, isa itong pambihirang oportunidad. Number 2, startup grants sa Ireland, Chile at Denmark. Hindi lahat ng bansang nagbabayad sa mga bagong residente ay naghahanap lamang ng dagdag na populasyon. Ang ilan ay naghahanap ng mga negosyante at innovators na makatutulong sa pagpapalago ng kanilang ekonomiya. Dito pumapasok ang mga startup grant programs ng Ireland, Chile at Denmark. Sa halip na simpleng cash incentive para manirahan, ang mga bansang ito ay handang magbigay ng malaking pondo sa mga taong may magagandang ideya sa negosyo at handang itayo ang kanilang kumpanya sa loob ng kanilang bansa. Sa Ireland, maaaring umabot sa 120,000 euro o 8,353,000 pesos ang investment support na binibigay sa mga promising startups sa ilalim ng mga programang suportado ng gobyerno. Sa Chile naman, naging tanyag sa buong mundo ang Startup Chile dahil sa pagbibigay nito ng grants na maaaring umabot sa 80,000 US dollars o 4,857,000 pesos nang hindi kinakailangan kumuha ng malaking bahagi ng pagmamayari ng negosyo. Samantala, sa Denmark, bagamat hindi palaging direktang cash ang ibinibigay, nag-aalok sila ng access sa world-class business infrastructure, mentorship, at networking opportunities na napakahalaga para sa paglago ng isang startup. Siyempre mga ka-MC, hindi basta-basta makakapasok dito. Kailangan mong magkaroon ng matibay na business proposal at mapatunayan na may potensyal ang iyong ideya na lumikha ng trabaho at makatulong sa ekonomiya. Ngunit kung ikaw ay entrepreneur na may malaking pangarap, maaaring ito ang isa sa pinakamalalaking financial opportunities na may aalok ng isang bansa.
Sa halip na maghanap ng puhunan, maaaring gobyerno mismo ang tumulong upang maisakatuparan ang iyong negosyo. Number 1, Ireland. At sa ating number 1 spot ay ang Ireland, ang bansang kasalukuyan nag-aalok ng isa sa pinakamalalaking relocation grants sa buong mundo sa pamamagitan ng kanilang Our Living Islands program. Ang programang ito ay nilikha upang muling buhayin ang 23 coastal islands na unti-unting nababawasan ng residente. Habang maraming tao ang lumilipat sa mga lungsod, nais ng gobyerno ng Ireland na mapanatili ang buhay at kultura sa kanilang mga magagandang isla. Sa ilalim ng programang ito, maaaring makatanggap ang isang kwalipikadong aplikante ng hanggang €84,000 o 5,847,000 pesos para sa pagre-renovate ng mga bakanting bahay. May karagdagan pang pondo para sa mga kinakailangang conservation at professional fees. Kapag isinama ang lahat ng posibleng benepisyo, umaabot ito sa higit 5 milyong piso. Ito ang isa sa pinakamalalaking relocation incentives na opisyal at aktibong iniaalok ng isang bansa sa kasalukuyan. Ang layunin nito ay hindi lamang magdala ng bagong residente, kundi maibalik din sa maayos na kondisyon ang mga lumang bahay at ari-arian sa mga isla. Ngunit tulad ng lahat ng programang nasa listahang ito, may malinaw na kondisyon. Kailangan bumili ng kwalipikadong bahay sa isa sa mga itinalagang isla at ang natanggap na pondo ay dapat gamitin sa pagsasaayos ng ari-arian. Hindi rin to agarang cash na maaari mong gastusin sa kahit anong gusto mo. Gayunpaman, para sa mga taong nangangarap ng tahimik na buhay, malapit sa dagat, sariwang hangin, at isang komunidad na puno ng kasaysayan at kultura, mahirap pantayan ang alok ng Ireland. Kaya naman sa lahat ng bansang nasa listahang ito, sila ang nangunguna pagdating sa halaga ng insentibong handang ibigay kapalit ng iyong paninirahan. Mga ka-MC, nakakabilib isipin na sa panahon ngayon, may mga bansa at komunidad na handang gumastos ng milyong-milyong piso upang makahikayat ng mga bagong residente. Ngunit ipinapakita rin ito kung gaano kalaki ang epekto ng pagbaba ng populasyon at kakulangan sa manggagawa sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa ilan, ito ay pagkakataong makapagsimula ng panibagong buhay, habang para naman sa iba, isa itong paraan upang matupad ang pangarap na manirahan sa ibang bansa. Kung sakaling mabigyan ka ng pagkakataon ka MC, alin sa mga bansang ito ang pipiliin mong lipatan? Handa ka bang iwan ang nakasanayang buhay kapalit ng isang bagong simula sa ibang bansa? At kung may pagkakataon kang makatanggap ng milyon-milyong pisong relocation grant, susubukan mo ba? Ibahagi mo naman ang iyong sagot sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video, huwag mong kalimutan mag-like, i-share ang video at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pa nating mga videos. Maraming salamat sa panonood mga ka-MC. Hanggang sa muli, see ya!